Matapos nilang mag-inom, bumalik na nga ang kanilang amo sa pamamahay nito. Sila Danny at Rex na iwan sa farm dahil sila nga ang natasang magbantay sa gabi. Magamat may mga tama pa sila sa alak, pinili nilang hindi makatulog baka dahil may makapasok na magnanakaw sa kanilang binabantayang mga manok. Puro kwentuhan lang sila noon tungkol sa kanilang lakad noong gabi. At di kalaunan ay sumapit na nga ang bukang liwayway. Nang magising na ang iba nilang mga kasama, silang dalawa na naman noon ang natutulog. Hapon na noon sila nagising dahil sa pagod ng kanilang katawan. Pagkakinabukasan noon, muling bumalik ang kanilang amo. Puro kwentuhan lang sila noon. Makalipas ang ilang buwan, halos ganun lagi ang takbo kapag araw ng linggo. Pupunta sila sa sabungan. Grabing pamamayagpag sa amo ni Danny dahil bawat dayo nila sa sabungan, bawat uli nila ay walang paltos. Lagi silang panalo. Dahil sa ganong pamamayagpag ng amo ni Danny, hindi kalaunan ay biglang nagbago yon. Nagiging hambog yon. Napapansin din niya sa pag sila ay dadayo ng sabungan. Kapag sila'y dadayo ng sabungan, kapag may nakasalamuha sila ng ibang mga tao na magtatanong, iniinsulto ito ng kanyang amo. Nung una hindi naman yun ganon. Mabait na tao yon. Subalit dahil siguro sa pamamayagpag nito ay nag-iiba ang ugali. Isang araw, habang sila'y nasasabungan, merong isang matanda na nagtatanong sa kanyang amo ng, Ginoo, ang lakas nga pala talaga ng lahi ng manok mo. Saan mo ba yung nakuha ang ganong lahi? Pwede bang malaman? Wika ng matanda. Nagulat si Danny sa inasal ng kanyang amo nang pagtitik dito sa matanda at sumagot ng, Huwag mo nang alamin, tanda. May hina naman yung mga manok nyo eh. Mga Bisaya. Tsaka isa pa, kahit alam mong saan ito nanggaling itong mga manok ko, wala ka na doon. Nang marinig yun ng matanda, napayuko lang naman yun sa hiya. Wala namang nagawa si Danny dahil sa ginawa ng kanyang amo. Ayon pa sa kanya, kapag yun ay kanyang pagsasabihan, baka siya ang kukontrahin nito. Danny, tara, doon tayo sa unahan oh. Huwag mong papansinin yung matanda na yan. Mga talunan lang naman yan dito eh. Wika ng kanyang amo. Nang makaabot na sila sa bandang dulo ng tarian, doon na nga nila nasipat ang mga kaibigan ng kanyang amo. Makalipas ang isang oras nila doon sa sabungan, nagawa na nga nilang nailaban ang dalawa nilang manok. Ganon ulit. Walang paltos yun. Meron yung natamong sugat pero hindi naman malala. Habang sila Danny at kanyang amo kasama din nila ang mga kaibigan nito na nagtatagay ng beer, nang may lumapit na isang matanda na may dala itong manok. Kulay na purong puti ang kulay nito. At nung makalapit na ito, ay namukhaan naman niya yon. Ito yung matandang nakasagutan ng kanyang amo. Di pa naman nakalapit yon, nagsalita na ang kanyang amo ng, Oh, ano tanda? Magtatanong ka na naman ba? Nang marinig yon ng matanda, nagwiwika lang naman ito ng, Hindi naman, Ginoo. Nais ko lang sanang ilalaban tong dala kong tandang sa mga manok mo. Medyo matagal na kasi ito sa bahay na nakatali. Kaya naman susubukan ko lang sana makakita sa away nito. Wika ng matanda. Nang marinig yon ng kanyang amo, napakunot ang noon nito at sumagot lang naman ito ng, Nasisiraan ka na ba ng bahay, tanda? Isasabong mo yan sa amin? Na ilalaban namin to ngayon? Nang trip ka ba ha? Wika ng kanyang amo. Inawat pa ito ng kaibigan nito at nagsalita ng, Pare, kalma lang. Ano ka ba? Matanda na yan. Mahinahon ka lang. Manong, anong klaseng laban ba ang sinasabi mo? Yung pustahan ba talaga? Wika ng kaibigan ng kanyang amo.
Tumango lang naman ang matanda na indikasyon yun nga ang ibig sabihin nito. Nang marinig yun ng kanyang amo, nagsalita yun ng, "Ano? Ilalaban mo kamo ang manok mo? Hindi pa nga yan naputulan ng pasong yung manok mo eh. At mukhang pangkatay pa." Wika ng kanyang amo. Si Danny noon, halos napapalunok na lang ng laway sa mga naririnig nito sa kanyang amo. Maya-maya pa ay nagwiwika ang matanda ng, "Huwag mo nang lalaitin tong manok ko, Ginoo. Baka pagsisihan mo yung mga sinasabi mo." Wika ng matanda. "O, ganun ba? Sige, tingnan natin yung manok mo kung obra yan. O magkano ba ang sugal mo dyan?" Wika ng amo ni Danny. Akala nila barya-barya lang ang salapi nito. Subalit nang dumukot yun sa bayong nito, ay nakita nila ang pira nito na nakabandel na tinalian ng baging. Nagulat si Danny noon dahil din niya akalaing mapira pala yung matanda na yun. Hindi kasi halata sa matanda dahil tsinilas nga ay wala yun. Nakayapak lang din yun. Napatawa lang ang kanyang amo doon sa pag-aakalang saglit lang yung patayin ang manok ng matanda sa mga dala nilang mga manok. Nagawa naman nilang mapantayan ang pira ng matandang yon. Napaisip naman sila kung saan nanggaling ang pira ng matandang yon. Nagulat nga ang tagalista ng sultada doon sa tarian dahil napakalaki nga ang pira ng matanda. Sa kabila ng manok nitong kung sisipatin mo, parang wala pa yung kain. Panay pa yun pagtutuka sa isang kakanina nakikita ng manok sa lupa. Napawika pa ang kanyang amo ng, "Tanda, ako pa sa'yo, busugin mo muna yung manok mo. Parang walang kain ah. Para pag mamatayan, basta busog." Panang kanyang amo na parang nanginginsilto ito. Pero dahil nga ay mayaman ang amo ni Danny, hindi nahadlang yon sa kanyang amo na mapantayan ang pira ng matanda. Ayon pa dito, wala pa yon sa kalahati sa pira nilang dala. Nang nakapasok na sa ruwida ang matanda at ang kanyang amo, nakamasid lang naman noon si Danny noon sa matanda at labis ang kanyang pagkaawa sa kabila ng pangbabastos ng kanyang amo sa matandang yon. Hindi naman nagalit ang matanda rito na para bang hindi ito naapektuhan sa mga sinasabi ng kanyang amo. Makalipas ang ilang mga minuto, nagsisigawan ang mga tao noon doon sa sabungan sa maging laban. Marami noon ang pumusta kila Danny dahil nga ay binansagan ang kanyang amo doon na ang hari ng ruwida. Pagbitaw ng matanda sa manok nito, kitang-kita noon ni Danny ang manok ng matanda na animoy ang kulay puti nito ay lumiliyab. Kumakaway-kaway pa noon ang kanyang amo sa mga taong nakakilala dito na animoy nakasiguro na itong mananalo. Subalit paglapag nila sa manok, kaagad sinugod ang manok ng matanda. Subalit kahit anong palo nito ay bigo yung tamaan. Napakahusay ng manok ng matanda. Pagdating sa ilaga ng palo, nang magsabayan ang dalawang manok sa ere, nakalapag na ang manok ng kanyang amo. Pero ang sa matanda ay hindi pa yun bumababa. Panay pa ang pagpapagaspas ng mga pakpak nito na animoy hindi ito manok. Bumatog pa yun sa dingding ng ruwida at bumulusok pababa sa manok ng kanyang amo. Ang kanyang amo noon, animoy nabuhusan ng malamig na tubig. Nang makita nito ang pangalawang sabayan sa ere ng dalawang manok, ay biglang sumama sa paglipad ang manok ng kanyang amo. Doon sa taas, pagbagsak nito ay nasubsob na lang yun sa lupa at nangingitim na. Nang damputin yon ng taga-karyo ay wala na. Wala nang buhay ang manok ng kanyang amo. Pero ang sa matanda noon ay panay pa ang pagtutuka nito sa ulo ng manok nang wala ng buhay. Gulat na gulat noon ang kanyang amo dahil sa mga nangyayari. "Boss, paano ba yan? Tinatalo yung manok natin sa matanda." Wika dito ni Danny. "Walang problema yan. Tsamba lang yon.
Maniniwala ka sa akin, wika ng kanyang amo. Dahil sa paniniwala ng kanyang amo na tsamba ang lahat, ay inilaban nila ulit ang iba nilang manok. Subalit sa pangalawang laban, ay nagawa pa ding mapatay ang kanilang manok. Namumula na ang pagmumukha ng kanyang amo dahil napakalaki din ang talo nila doon. Pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang amo hanggang sa maubos ang 5 nilang manok. Nakakapagtaka dahil hindi man lang nagalusan ang manok ng matanda sa 5 nitong laban, ay walang paltos yun na pinagpapatay ang kanilang manok. Galit na galit noon ang kanyang amo na para bang gusto nitong gilitan ng liig ang matanda. Pilit niya itong pinakalma, pero nagsalita pa yun ang barilin niya umano ang matanda paglabas. Nang marinig niya yun, grabing takot na noon ni Danny at nang pagsapit nga ng hapon, maiging pinapabantayan ng kanyang amo kung lalabas ba ang matanda. Mag-alas 5 na yun ng hapon, andun pa din ang matanda sa loob. Kahit labag sa loob ni Danny ang pinapagawa ng kanyang amo, pilit pa rin siyang sumusunod dito. Ang kasama noon nila na si Rex ay ang naatasang mag-drive sa dala nilang sasakyan kapag tagumpay ng kanyang amo na barilin ang matanda, at ang kanyang amo naman ay may hawak na itong baril. Danny, bantayan mo yung gate ng sabungan dahil bantayan ko rin kung lalabas ang matanda. Itutumban natin yung demonyong yon, wika ng kanyang amo. Si Danny noon, halos manginginig na yon sa takot sa gagawin ng kanyang amo. Pero ang pinagtataka nila, halos na lang maubos na ang mga tao sa sabungan sa kakalabas. Pero wala pa ring matanda na lumabas. Sinubukan pa nilang pasukin ang sabungan, pero ang natitira doon ay ang tagawalis na lang ng ruweda at ang isang matandang nag-aayos ng paninda. Kung kaya't napilitan silang bumalik sa sakyan at umuwi na lamang. Danny, Sharon naman, hindi mo napapansin ang matanda na lumalabas? Wika ng kanyang amo. Hindi po talaga, boss eh. Di ba 2 tayo nagbabantay sa gate? Sagot naman ni Danny dito. Siguro may agimat yung matanda na yon. Biruin mo, wala man lang tayong napapansin. Tara, kauwi na nga. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na nga sila Danny. Yun nga lang, talunan. Ubos yung pira nila at yung dala nilang manok. Makalipas ang 5 buwan, umuwi na nga si Danny sa mga magulang niya sa bundok. Hindi na rin siya bumalik sa bayan dahil simula nung minalas ang kanyang amo, tila lagi na itong galit sa mga tauhan. Kung kaya't hindi na niya naisipang bumalik doon sa kanyang pinagtatrabuhuan. Magmula nung umuwi siya hanggang sa nakapasok siya ng trabaho na isang tapasiro. Ito yung nagtatapas ng mga tubo kapag nalalasing siya sa inuman. Hindi mawawala ang kanyang kwento. Hanggang sa naikwento niya ito sa aking lolo nang minsan silang nagkasabayan sa kanilang trabaho. Doon yun sa tubuhan nagtatrabaho. Ganang buwan yun ng Setyembre. Ito yung panahon na uso ang tapasan ng tubo. Pero magpahanggang ngayon. Pero alam nyo ba? Magpahanggang ngayon, matanda na siya, sariwa pa sa kanyang alaala ang kanyang karanasan tungkol sa ang misteryosong sabungero. At dito nagtatapos. So anong masasabi nyo sa ating kwento? Siguro may anting-anting yung matanda or may agimat. Pero mayroon din tayong kwento tungkol sa manok ni San Pedro. Kayo, kung gusto nyo, comment lang kayo sa baba. Sa ating kwento ngayon, alam ko na maraming sabungero na nakikinig dito. Anong masasabi nyo? Hanggang dito na lang. Tagasunod ng ermitanyo.